Isang babae na naman ang natagpo ang wala ng buhay sa masukal na damuhan na nasasakupan ng Sitio Kankaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu noong Miyerkules ng umaga, May 27, 2026. Agad din namang naaresto ang suspect matapos na ma-recover ang cellular tablet ng biktima gamit ang GPS tracker. Ano ang nangyari sa 19 years old na si Gianni Priel Oropesa Bilardo at sino ang salarin? Bangkay na ng matagpuan ng 19 anyos na babae na 3 araw nang nawawala sa Cebu. Ang biktima pinatay na isang tricycle driver na dahil umano sa 150 piso. At tagpuang wala ng buhay at naaagnas na sa damuhan ang isang 19 na taong gulang na babae na 3 araw nang nawawala sa Sitio Kankaya, Barangay Poblasyon, Bayan ng Alcoy, Cebu, alas 8 ng umaga noong Miyerkules, May 27. Kinilala ang biktima na si Jean Priel Bilardo, nakatira sa nasabing bayan kasama ang live-in partner na isang American national. May 26, 2026 ng alas 3 ng hapon, ng personal na dumulog sa tanggapan ng kapulisan ng Alcoy Municipal Police Station ang 29 years old na babae na nagpakilalang si Pearl Ann Bilardo. Nagtungo ito sa tanggapan para mag-submit ng report tungkol sa misteryosong pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid na si Gianni Priel Oropesa Bilardo na residente ng Barangay Atabay, Alcoy, Cebu. Ayon sa report, si Gianni ay may live-in partner na isang American national. At mula nang magsama ang dalawa, ay lumipat ang mga ito sa Barangay Atabay, Alcoy, Cebu kung saan sila umuupa ng bahay. Base sa report, huling nakita si Gianni noong May 23, 2026 na umalis ng kanilang bahay. Mula noon ay hindi na ito nakauwi pa sa kanila. Una nang nakapansin sa pagkawala nito ay ang kanyang asawa na siyang nag-report ng pangyayari sa pamilya. Nang hindi umuwi sa kanilang tinitirhan ng biktima ay nag-alala ang live-in partner nito dahil sa hindi naman sila nag-aaway o wala silang anumang pinagtalunan na maaaring maging dahilan ng hindi nito pag-uwi. Sinubukan niya itong kontakin subalit hindi ito makontak kaya naman nagdesisyon siya na tawagan ang mga kapatid ni Gianni subalit maging sila ay hindi rin alam kung nasaan ang biktima. Maging ang ilan nilang mga kamag-anak at mga kaibigan na maaari nitong puntahan ay hindi rin alam kung nasaan si Gianni. Dahil dito ay nagdesisyon na ang pamilya na lumapit sa mga pulis. Nang matanggap ang report ay agad na tumugon ang tauhan ng Alcoy Municipal Police Station. Una na nilang pinuntahan ang bahay ng biktima para magsagawa ng ocular inspection at verification. Mula sa bahay na tinitirhan ng biktima ay sinubukan nilang i-trace ang mga daan na dinaanan nito. Sinubukan nilang maghanap ng mga CCTV camera sa area at mga maaaring nakakita sa biktima bago ito mawala. Hanggang sa magkaroon ng breakthrough ang PNP, nalaman kasi nila na may dalang cellular tablet si Gianni nang mawala ito. Gamit ang GPS tracker ay tinrack nila ang location data ng cellular tablet. Natunto ng mga police investigator ang location nito hanggang sa Barangay Balud, Dalaguete, Cebu. Ayon sa tao may hawak ng tablet, ay nabili niya ito mula sa isang tricycle driver na nagngangalang Anthony Antig Baldugo alias Digak. Tumagma ito sa salaysay ng ilang testigo na kanilang nakausap. May mga nakakita kasi sa biktima na huling sumakay sa tricycle na minamaneho ni Anthony Antig Baldugo sa boundary ng Barangay Giwang at Barangay Atabay papunta sa Dalaguete City noong May 23, 2026 ng hapon. Sa kalagitnaan ng ginagawa nilang investigasyon at paghahanap sa biktima, noong May 27, 2026 ay nakatanggap ng tawag ang Alcoy Municipal Police Station. Sa pagkakataong ito, ang tawag ay tungkol sa natagpuang naaagnas ng katawan ng di pa nakikilalang biktima sa masukal na damuhan na nasasakupan ng Sitio Kankaya, Barangay Poblasyon, Alcoy, Cebu. Agad silang nagtungo sa area at doon nila nadatnan ang nabubulok ng katawan ng isang babae. Nang mga panahon na iyon ay isang tao lang ang nawawala sa Alcoy at ito ay ang 4 na araw ng pinaghahanap na si Gianni Priel Oropesa Bilardo.
Tinawagan nila ang pamilya ni Gianni at nang masilayan ang katawan ay agad nila itong kinilala na ang nawawala nilang kapatid. Kasunod sa pagkaka-recover sa katawan ni Gianni ay nagsagawa ang Alcoy Municipal Police Station ng malawakang hot pursuit operation na siyang naging daan sa pagkakaaresto sa suspect na si Anthony Antig Baldugo. Nang maaresto ang suspect ay agad din itong inamin ang nagawa at isinalaysay ang pangyayari. Ayon sa kanya, alas 3 ng hapon ng May 23, 2026, nang isakay niya ang biktima na si Gianni sa boundary ng Barangay Gewang at Barangay Atabay. Nagpapahatid ang biktima sa Dumaguete City. Nang mapadaan sila sa masukal na bahagi ng Barangay Poblasyon, ay dito na tinutukan ng suspect ang biktima ng kutsilyo. Sa kanyang salaysay ay nais niya lang pagnakawan ng biktima. Nang tumanggi ito na magbigay ng pera, ay dito niya na ito pinagsasaksak hanggang sa mawalan ito ng buhay. Personal na itinuro ng suspect ang lugar kung saan niya itinapon ang ginamit niyang murder weapon. Sinabi niya rin na matapos ang ginawa ay tinapon niya ang katawan ni Gianni sa damuhan at kinuha ang mahalagang gamit nito, kabilang na ang tablet na siyang ibinenta niya sa isang kakilala sa Barangay Balod, Dumaguete City. Sinabi niya rin na sinunog niya ang mga damit at mahalagang gamit ng biktima na may mga dugo pa para ilihis ang investigasyon. Mariin namang itinanggi ng suspect na ginahasa niya ang biktima bago niya ito pinatay. Nang magsagawa ng background investigation ng PNP tungkol sa suspect ay ilan pang nakababahalang impormasyon ng kanilang nalaman. Ayon kay Alcoy Chief of Police Major Jose Nilo Abello, nalaman nila na nakilala umano ang suspect bilang isang taong gumagamit ng iligal na gamot sa area. Nauna na rin itong inireklamo kaugnay sa pambabastos at tangkang pangahalay ng ilang mga kababaihan sa kanilang lugar. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasa kustodiya na ng pulis habang inihahanda na ang mga kasong isasampa laban dito. Mabait na anak at mapagmahal na kapatid, ganyan ilarawan ng kanyang pamilya si Gianni. Marami itong pangarap at mga lugar na nais marating. Pangarap ni Gianni na manirahan sa ibang bansa upang makahanap ng magandang trabaho at matulungan ang kanyang pamilya. Palakaibigan din ng biktima at madaling lapitan, kaya naman ganun na lang ang pagdadalamhati at galit ng mga kamag-anak at kaibigan nito sa suspect dahil sa brutal na ginawa nito sa biktima. Nangako naman ang pamunuan ng Alcoy Municipal Police Station na gagawin nila ang lahat para siguradong mapanagot ang may sala at magkaroon ng hustisya ang sinapit ni Gianni Prill.